Abiso sa mga motoristang babalik sa mga probinsya ngayong undas. Pinag-iingat ng Metro Manila Development Authority ang lahat, lalo na sa mga tinaguriang deadliest highway ng Metro Manila. Kung ano yan, alamin sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Kalma, pasensya, handa at maingat. Ilan lamang ito sa mga nararapat na baunin ng mga motoristang pauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong undas. Karamihan kasi sa atin ngayon nagmamadali, makahabol lang para di maipit sa matinding traffic. Pero payo ng otoridad, hinay-hinay sa pagmamaneho para maiwasan ng sakuna lalo na sa mga tinaguriang deadliest highways ng Metro Manila. Kabilang sa mga dapat iwasan ng Commonwealth Avenue na minsang binansagang killer highway. Malapad kasi ito kaya iniiwasan ng pagtawid direkta sa kalsada. Marami na rin kinuhang buhay ito. Isama pa sa listahan ng Circumferential Road 5 o C5 at syempre ang pinakamataong kalsada sa Kamaynilaan, ang EDSA. Ito ang isa sa mga pangunahing kalsada sa bansa na nagkokonekta sa iba't ibang lungsod. Mga drunk driving po natin. Aside from that, meron po tayo, syempre alam naman natin, traffic. So yung mga bumper-to-bumper accidents, yung mga slight collisions, yung mga hindi pagbibigayan. Normally, during rush hours po yan. Dahil sa dami po ng mga sasakyan na dumadaan, mga hindi po nagbibigayan. And also yung mga late evenings po natin at mga early mornings. Sa tala ng MMDA mula Enero hanggang Setyembre, umabot na sa halos 5,000 ang bilang ng aksidente sa EDSA. Humahabol din sa bilang ang C5 na may 4,500 na, habang sa Commonwealth nasa humigit 2,500 na. Ayon sa MMDA, kung hindi overspeeding, nakainom, inaantok, nakatulog o di kaya na may hindi aware sa pagpreno, ang kadalasang sanhi ng mga aksidente sa EDSA, C5 at Commonwealth Avenue. Minsan, talagang kawalan sa pag-iingat ng ilang motorista ang dahilan na ang iba o ang karamihan ay mula sa mga motorcycle riders. Hindi biro ito dahil kaligtasan at buhay ng nakararami ang nakataya sa likod ng mga numerong ito. Saksi dyan si Tatay Frederick na nadali habang nasa EDSA. Nakahinto ako, binangga ako ng motor eh. Yung bumper to bumper, di ikaw naman. Bante ng konti. Distance. Eh yung motor masyadong mabilis eh. Kaya ang ilang mga motoristang madalas dumaan sa kalsadang suki ng aksidente natuto na. Bago po kami lumabas sa garahe o bumiyahe, mag-check po muna kami ng mga brake, ganyan po. Brake or mga ilaw. Defensive driving, laging maingat. Tapos i-maintain yung speed limit, which is 60 kph lang. Kaya ngayong uwian sa probinsya ang karamihan sa mga sasakyan, paalala ng MMDA. We have to ensure that our vehicles are roadworthy. It's one of our responsibility para hindi po tayo makakos ng accident or hindi po tayo makakos ng aberya sa kalsada. Meron po tayong mga speed limits, hindi lang po sa kahabaan ng EDSA but also sa mga national roads po natin tulad po ng Commonwealth, C5, R10, road, or tinatawag na Radial Road 10 po natin. And the other national roads po, meron po tayo dapat ino-observe na speed limit. Ngayong dagsang mga biyahero para sa undas, paalala ng ahensya. Sundin ang mga patakaran sa kalsada, mag-ingat at sa pagdadrive ay alalay para makauwi ng ligtas sa inyong mga mahal sa buhay. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano.